Ang video na ito, ay ang ikalawang kabanata, na na-upload ng medyo matagal na, at ang pamagat ay nanabik si kumare nag-init bumigay kay kumpare. Na-stroke po kasi ako kaya matagal na walang upload. Kaya ito na ang ikalawang kabanata. Ngunit lumipas ang mga buwan, isang araw ay pauwi na ang asawa ng paralisado, galing sa kanyang pinaglalabadahan. Dahil natapos na nito ang lahat ng mga labahan ng kanyang kumpare, subalit sa araw na iyon ay malakas ang buhos ng ulan, dahil mayroon nagbabanta ng sama ng panahon, kaya walang magawa ang asawa ng paralisado kundi umuwi na lang, na nakapayong din naman. Ngunit sa lakas ng hangin ay nasira ang payong ng babae, buti na lang natapat siya sa isang lugar na mayroon maliit na kubo, kung kaya ang babae na asawa ng paralisado ay sumilong. Makalipas ang ilang minuto bahagyang humina ang ulan, at sa di kalayuan may nakita ang babae na asawa ng paralisado, na paparating na nakakapote at nakamotorsiklo, nang tumapat sa sinisilungan niya, ang kumpare pala niya na kanyang pinaglalabadahan, at ito ay pauwi na galing sa bangko, na kanyang pinagtatrabahuan, at ito ay tumigil sa tapat ng sinisilungan ng kumare, at inalok na sumakay upang ihatid na lang sa bahay ng labandera niya, ngunit bago pa makasagot ang labandera na kumare niya, ay biglang bumuhos ang napakalakas na ulan, kung kaya nakisilong muna pansamantala ang kumpare, at mas lalong lumakas ang ulan, na pati ang hangin ay sobrang lakas na, kung saan ang kubo-kubo na kanilang sinisilungan, ay pumapasok na din ang ulan dahil nga sa sobrang lakas ng hangin, at ang labandera at kumpare niya na kanyang pinaglalabadahan ay nagsiksikan, sa maliit na sulok upang hindi sila gaano, na mabasa at lalo pa pareho na sila nanginginig sa lamig. At lumipas ang ilang minuto ay walang pagbabago, sa lakas ng ulan, at lakas ng hangin. At hindi inaasahan, biglang napadapa ang babae, at nadaganan niya ang kumpare niya, kasi nga sa sobrang liit lang ng espasyo na kanilang sinisilungan, at ang babae na asawa ng paralisado, ay biglang nag-init ang pakiramdam nito, sa kabila na medyo basa na siya at nanginginig pa sa lamig. At nagkatitigan si kumare at kumpare, at bigla ganon din ang naramdaman ng kumpare biglang nakaramdam ng init sa katawan, at ito ay tumagal ng ilang seconds, at ang babae ay biglang nakaisip kung bakit siya nakaramdam ng init, dahil sa isip niya, ay matagal na panahon, pero hindi siya nagidiligan ng asawa niya na paralisado. Na kung saan kailangan pa ng babae na makaranas ng makamundong bagay, para sa kanyang pagkababae, kung kaya sa pagmumuni-muni ng kumare, bigla na lang ng babae naramdaman na mayroon gumagapang sa ilalim ng duster niya, at naramdaman ng babae na nag-init ang mga labi niya, iyon pala, nakalapat na ang lips ni kumpare sa lips ni kumare, at hindi niya maintindihan kung bakit nasasarapan siya sa lips ng kumpare, at bigla na lang nalaman ng kumare, na nakikipag lips to lips na pala siya, at iyon na nakikipaglaplapan na pala si kumare kay kumpare, na kung saan hindi na alintana ang buhos ng ulan, at lakas ng hangin, at biglang mas lalong nanabik ang babae nang maramdaman nito, na nasa loob na ng panty niya ang kamay ng kumpare, at bahagyang hinihimas ang matambok na pagkababae niya, at nilalaro-laro ng kumpare ang dulo ng mani niya. At sobrang libog na ng kumare sa ginagawa ng kumpare, at sa pagkakataon na iyon, ay wala na ibang iniisip ang kumare, kasi ang nararamdaman niya ay sobrang sarap at sobrang libog na niya, na kung saan ang pakiramdam niya, ay iyon pa lamang ang first time niya, na makikipagtalik sa buong buhay niya, at sobrang sarap ng pakiramdam ni kumare, dulot kasi siguro dahil matagal na panahon, na hindi siya nakakatikim ng romansa, dahil nga sa naparalisa ang asawa niya. At mas lalong naging wild si kumare nang dahan-dahan na ibinaba ng kumpare niya ang kanyang panty, at bumaba ang ulo ni kumpare sa dalawang matatambok na bulubundukin ni kumare, at mas napasarap si kumare nang dila-dilaan ang dalawa niyang bulubundukin, at mas nawala na sa sarili si kumare, nang bumaba ang ulo ng kumpare papunta doon sa hiyas niya, na kung saan pinaglaruan ng kumpare, ang hiyas niya sa dila ni kumpare. At iyon na, napahiyaw na si kumare, sa sobrang sarap na kanyang nararamdaman, sa oras na iyon, at napansin na lang ng kumare na pinaglalaruan na din pala niya ang batuta ng kumpare niya, ika nga, nagbaliktaran na sila, at hindi alintana kung may tao na dumaan, na baka makita ang kanilang ginagawa, kasi nga naman, napakalakas ng buhos ng ulan, at hagupit ng hangin, subalit si kumare at kumpare, ay patuloy lang sa makamundo na kanilang ginagawa, dahil sobrang libog na sila pareho. Mga kaibigan, abangan ang susunod na kabanata, dahil sa sunod na kabanata ay mas lalo pa tayo mag-iinit,
kasi doon palang ipapasok ni kumpare, ang batotan niya, sa hiyas ni kumare, na kung saan libog na ang dalawa. Hanggang sa susunod.